Marahang inayos ni Sunshine ang suot na eyeglasses habang nakatitig sa malaking gate ng mansyon na nasa harapan niya. Ang suot na simpleng maong pants at puting t-shirt ay malayo sa mga dress na karaniwan niyang suot sa araw-araw. Iha! Napatalon sa gulat si Sunshine nang may isang matandang sumulpot sa gilid niya. Kunwari ay masinsinan niyang inaalam kung sino ang nasa harapan, kahit na alam naman niyang ito ang mayordoma sa mansyon. Tamang-tama nga, nakita ko ang resume mo, Iha. Pangalawang beses mo na tong paninilbihan bilang kasambahay, hindi ba? Tanong ng matanda kay Sunshine na ikinatango ng dalaga. Ako si Narcisa, ang mayordoma sa mansyon na ito. Pagpapakilala pa nito. Halika na sa loob, Iha. I-orient na kita sa mga dapat at hindi mo dapat gawin. Bumukas ang malaking gate at bumungad ang dalawang guards sa magkabilang gilid nito. Pakalat-kalat naman ang mga bodyguard na sa tingin ni Sunshine ay nagmamatsyag ng mabuti. Marahil ay ayaw nang maulit pa ang nangyari noon. Iha, Sunshine, nakikinig ka ba? Saad ng mayordoma na bumasag sa malalim na pagninilay-nilay ng dalaga. Opo, pasensya na po. Namamanghalang po ako sa ganito kalaking mansyon. Sa kubo po kasi kami sa probinsya ako nakatira. Unang beses ko rin pong tumapak sa ganitong lugar. Palusot ni Sunshine. Agad namang naniwala ang matanda. Hindi ko gustong papatay-patay ang mga nagtatrabaho rito. Gusto ko ang mabilisang kilos. Mabuti na lamang at maganda ang background mo mula sa dati mong amo. Pagpapaalala pa nito. Hindi na po mauulit. Nahihiyang saad ng dalaga. Napailing-iling na lang ang mayordoma bago nagpatuloy. Ito ang young master's bedroom. Higit sa lahat ng kwarto, ito ang pinakadapat alam mo. Hindi ang buong kuwangko ang pagsisilbihan mo, Iha. Si Sir Carson ang pinakamagiging amo mo. Tumango-tango lamang si Sunshine habang abala ang mga mata sa paglilibot sa bawat sulok na nadadaanan nila. 6 a.m. pa lang ay gising na siya. Ang una niyang gagawin ay tumungo sa banyo upang maligo. 3 beses akong maligo sa isang araw. 6 a.m., 12 noon, 8 p.m. Tandaan mo ang mga oras na yan. Imporma pa ng mayordoma. Sinulat naman yun ng dalaga sa maliit na notebook na hawak niya. Kailangang ihanda mo na rin ang mga pagkain niya sa umaga, tanghali at gabi. Tuwing umaga, pagkatapos kumain, lalabas yan mag-isa para maglakad-lakad. Hindi yun magsasalita. Lalabas lang siya ng kusa. Ikaw, wala kang gagawin kung hindi ang sundan siya at alalayan. Saad pa nito. Noted po. Wala sa sariling sagot ni Sunshine na abala sa pagsusulat. Minsan, sa music room siya mananatili buong araw o di kaya naman ay sa gym. Na-inform ka namang bulag ang magiging amo mo. Ayaw na ayaw niyang kinakaawaan siya o kahit maramdaman man lang niya iyon. May bahid ng lungkot na saad ng mayordoma. Tumango si Sunshine. Bahagyang napakagat sa ibabang labi. Higit sa lahat, ayaw niya sa madaldal. Hinarap ng matanda ang dalaga at pinaningkitan ng mga mata. Madaldal ka ba? Hindi naman po ako gaanong madaldal. Mahinang sagot ni Sunshine. Tumango ang mayordoma. Mabuti, may katanungan ka pa ba, Iha? Nga pala, huwag kang mag-alala. Hindi ikaw ang magluluto para sa kanya dahil may personal chef dito sa mansyon. Pero ikaw ang tagalinis ng kwarto niya. Yun lang naman. Ang pagkain niya ay dadalhin ng personal sa labas ng kwarto niya. Ikaw lamang ang mag-aayos nito sa pagkainan niya sa kanyang kwarto. Bukod doon, kailangan mo laging alerto sa tuwing kailangan ka niya. Hindi niya aaminin na kailangan ka niya pero kahit ganon ay dapat alam mo. Opo, Ma'am Narcisa. Sagot ni Sunshine sa mayordoma. Tawagin mo na lang akong Nanay Narsing. May ngiting saad nito. Natigilan ng dalaga. Hindi inakalang magiging ganoon kabait ang pakikitungo ng matanda sa kanya. Istrikta ako, Iha. Pero kung makikita ko ang iyong pagsusumikap, wala tayong magiging problema riyan. Pagpapaalala pa nito. Maraming salamat po. Malaki ang ngiti na sagot ni Sunshine. Huling paalala. Nagbago ang ugali ni Sir. Ngayon ay kinatatakutan na siya ng lahat. Alam kong hindi ko masisiguro ang pagtatagal mo rito pero sana manatili ka sa tabi niya hanggat hindi pa nanunumbalik ang paningin niya. Wala pa kasing nagtatagal dito kahit 1 buwan man lang. Malungkot na imporma pa sa kanya ni Nanay Narsing. Makakaasa po kayo.
May pinalidad na saad ni Sunshine. Ihahatid kita sa magiging kwarto mo. Malapit ito sa kwarto ni Sir Carson para mabilis kang makakapunta sa kanya. Pagkatapos mong maghanda ay maaari ka nang tumungo sa kwarto niya. Anito bago umunang maglakad na sinundan naman agad ng dalaga. Nang makarating ay iniwan ng matanda si Sunshine at hinayaang pumasok sa magiging kwarto nito. Hindi ito kasing laki ng kwarto niya sa bahay na kinagisnan, ngunit sa tingin naman ng dalaga ay magiging komportable siya roon. Matapos ayusin ang mga dalang gamit sa sariling silid, kabadong tinungo ni Sunshine ang kwarto ng kanyang amo gaya ng utos ng mayordoma sa kanya. Good evening? Nag-aalangang saad ng dalaga. Entering without knocking? I see. Hindi talaga marunong kumilates ng marespetong personal maid si Nanay Narsing. Malamig na saad ng binata na nakaupo sa madilim na bahagi ng silid. Para namang binato ng matigas na bagay si Sunshine sa narinig. Ang gandang pang-welcome nito sa kanya. Pasensya na po Sir Carson. Mahinang saad ng dalaga. Tumaas ang kilay ng binata. Natuod si Sunshine sa kanyang kinatatayuan nang dahan-dahang tumayo si Carson at naglakad papalapit sa kanya. Parang hindi makahinga ang dalaga nang tuluyan ng makalapit ang binata at kaunting distansya na lamang ang natitira sa kanilang dalawa. Nagkakilala na ba tayo noon? Seryosong tanong nito. Hindi nakaimik si Sunshine, pati ang paghinga ay nagpipigil siya. Hindi pa po. Hindi pa? Kunot noong saad ng binata. Ngayon lang po ako napadpad dito sa Maynila. Sagot ng dalaga, lihim na nagpapasalamat sa sarili dahil hindi siya nautal. Itinaas ng binata ang kanang kamay upang haplusin ang mukha ni Sunshine mula sa mga mata, pababa sa ilong, hanggang sa labi. Maganda ka siguro. Bulong nito sa may tenga ng dalaga. Sigurado ka ba sa pinasok mo? Aniya pa ng binata sa napapaos na boses. Opo. Utal na sagot ni Sunshine. Undress me din. Bulong ni Carson. Dumaan ang labi nito sa may tenga ni Sunshine pababa sa leeg. Hindi makagalawang dalaga. Nanigas pa siya lalo sa kanyang kinatatayuan. Ano po? Nag-aalang ang tanong niya. Undress me. Hubaran mo ako kung hindi mo ako naiintindihan. Mapaglarong sagot ng binata. Bakit po? Kabadong tanong naman ng dalaga kay Carson. Akala ko ba'y alam mo ng trabaho mo? Love, you should be undressing me now. That's your job. Nakangising pag-imporma nito. Hindi ko po maintindihan. Pahina ng pahina ang boses na saad ni Sunshine. Make love to me tonight. As simple as that. Ani Carson sa namamaos na boses. Hindi po yan ang nasa kontrata, Sir Carson. May takot na sabi ng dalaga habang dahan-dahan sa pag-atras palayo sa binata. Pero ayon sa kontrata ay pwede kong gawin sa'yo lahat ng gusto ko. Mabilis na tugon nito. Kinapaka pa ni Sunshine ng pader sa kanyang likuran, ngunit na-corner na siya ni Carson gamit ang magkabilang braso nito. I'm gonna count 1. Sandali lang po. Virgin pa po ako. Bahagyang itinaas ni Sunshine ang dalawang kamay bilang pagsuko. Sandaling natahimik ang binata. Totoo pong virgin pa po ako. Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang nais mo lalo pat walang namamagitan sa atin. At hindi ko ang mahal ko. Aniya sa nanginginig na boses. Magsasalita sanang muli si Carson ngunit dumagundong ang istriktong boses ni Ronelio Cuangco. Carson Jace Cuangco! Ano na namang ginagawa mo? Ay, storbo. Inis na bulong ng binata. Nothing, Dad. Pilit ang ngiting sagot ni Carson sa kanyang ama na ngayon ay kapapasok lang sa kwarto niya. Stop teasing your personal maid, will you? Dire-diretso itong naglakad patungo sa pwesto nila. Pasensya ka na. Sunshine, right? Opo, sir. Nakatungong sagot ng dalaga. I'm not teasing her. She's too innocent for that. Virgin pa nga raw siya. Nanunuksong sagot naman ni Carson. Nag-init naman ang buong mukha ni Sunshine sa sinabi nito. Tama na yan, Carson. Pag-usapan natin ang tungkol sa bago mong eye-donor. Seryosong saad ni Ronelio sa kanyang anak. Hindi ko na gustong marinig ang bagay niyan, Dad. Tanggap ko nang hindi na ako makakakita ulit. Ayaw ko na umasa ulit. Alam kong incompatible na naman ulit yan. May bahid ng pait na saad ni Carson. Dad, alam mo naman sigurong hindi na yan mag-work. Maghanap ka na lang ng bagong tagapagmana.
Dugtong pa ng binata. Carson! Ulitin mong sinabi mo! Hindi kita pinalaking ganyan! Sabi ni Ronelio. Natameme tuloy si Sunshine sa nagiging sagutan ng mag-ama. Will you stop looking for a new donor? Kasi Dad, pagod na akong umasa sa wala. Alam ko na may pera tayo pero hindi naman natin mabibili ang lahat. Tila nawawala ng pag-asang saad ni Carson. Napatakip si Sunshine sa sariling bibig upang hindi tuluyang mapaluha. Siya ang dahilan ng lahat at habang buhay niya itong dadalhin. Yan ang hirap sa'yo. You're growing up but you're getting immature. Anong masama sa pagiging bulag? Galit na tugon ni Ronelio sa anak. Walang masama, Dad. Pero mahirap isiping maging pabigat. Sa'yo, kay Mami, sa lahat ng taong nasa paligid ko. Paulit-ulit na sinuntok ni Carson ang sariling dibdib. Masikip sa dibdib. I'm barely breathing, Dad. I feel like I'm dead inside. I'm sorry, son. I wasn't able to save you. Nasasaktang saad ni Ronelio. Just leave me alone. Malamig na tugon ni Carson. Bagsak ang mga balikat na lumabas ng kwarto si Ronelio. Hindi ka dapat ganun makitungo sa daddy mo. Kitang-kita ko ang pagmamahal niya sa'yo. Sabi ni Sunshine sa binata. Napangisi si Carson, ngising hindi natutuwa. Ano pang ginagawa mo dito? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ang sabi ko, leave me alone. Hindi kita iiwan. Lalabas ako pero hindi kita iiwan. Hindi kita susukuan. Matigas na tugon ni Sunshine bago tumalikod at lumabas ng kwarto. I'm sorry. Bulong ng dalaga at humarap sa nakasaradong pinto na kanyang nilabasan. Hindi ko sinasadyang alisin sa'yo lahat. Hindi ko sinasadyang mapangunahan ng takot ng gabing yon. Nagising si Sunshine sa kanyang alarm clock na nakaset sa 5:00 ng umaga. May 1 oras pa siya bago magising ang amo niyang si Carson para makapag-ayos ng sarili. Mabilis na naligo ang dalaga at naglagay ng peking mga freckles sa kanyang mukha. Mas lalo niyang kinapalan ang kanyang natural na kilay. Sinuot niya ang uniforme ng personal maid na ibinigay sa kanya ng mayordoma. Huminga ng malalim ang dalaga, kumatok at pumasok. Naririnig niya ang tunog ng tubig sa banyo ni Carson kaya nagtungo siya sa walk-in closet nito. Ilang minuto siya nag-isip doon, hindi makapili ng damit. I like this one. Saad ng isang baritonong boses. Nagulat si Sunshine nang mapagtanto niyang nasa likuran niya na pala ang binata. Napahinga siya ng malalim, nabigla sa presensya nito. Tandaan mo yan, bulong pa ni Carson. Mabilis namang kinuha ni Sunshine ang isang polo ng Ralph Lauren. Mabuti na lang at may alam siya tungkol sa mga mamahaling brand. Gusto mo bang mga polo? Tanong niya habang inaabot ang damit nito. Napasinghap ang dalaga nang biglang tanggalin ni Carson ang tuwalya na nakabalot sa bewang nito. Agad niyang tinakpan ang kanyang mga mata. Silly. Natatawang saad ng binata. Sir Carson, kung mabibihis ka, pakisabi naman sa akin. Saad ni Sunshine, may halong inis sa boses. Bulag ako. Ano bang aasahan mo? Bukod pa rito, hindi ko naman malalaman kung nakatingin ka sa akin habang nagbibihis ako. Nakangising tugon ng binata. Kailangan ko rin ang aking underwear at cargo shorts. Bakit bigla mong tinanggal ang damit mo? Tinalikuran ni Sunshine si Carson at ibinigay ang underwear at Calvin Klein cargo shorts nito. Nahawakan pa ng mga daliri niya ang mga daliri nito at parang may kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Ang tensyonado mo. Relax, hindi kita kakainin. Tumatawang sabi nito sa dalaga. Lumabas si Sunshine sa kwarto ng binata at kinuha ang almusal mula sa personal chef nito. Inayos niya ang kanyang salamin. Salamat po. Hindi naman ako masyadong matanda sa'yo. Hindi mo na kailangan magpo. Natatawang saad ng chef. Sunshine, gutom na ako. Sigaw ni Carson mula sa kwarto nito. Nagmamadali namang bumalik si Sunshine dalang pagkain ng binata. Narinig pa ng dalaga ang pagtawa ng personal chef nito. Habang inaayos niya ang mesa para sa almusal, nakaupo lang si Carson sa kanyang upuan. Paminsan-minsan, nakatingin sa binata. Paminsan-minsan, nakatingin sa bintana. Anong pangalan ng personal chef mo? Tanong niya sa amo. Kumunot ang noo ng binata sa tanong ni Sunshine. Bakit? May crush ka ba sa kanya? I didn't say that. Tinakpan ng dalaga ang kanyang bibig. Gusto niyang sampalin ang sarili. Maraming beses siyang nag-practice para masanay sa pagsasalita ng Tagalog.
pero pinagtaksilan pa rin siya ng kanyang bibig. Marunong ka palang mag-English? Opo sir, natutunan ko po sa probinsya ng mabilis siyang nag-isip ng dahilan. 3 buwan po kasing may American volunteers na nanatili sa probinsya namin. Natuto lang po akong mag-English dahil palagi ko silang nakakausap para sa medical mission nila sa bawat barangay po sa probinsya. Ngayon alam ko na kung bakit professional ka magsalita. Tumatango-tangong sabi ng binata. Susubuan ko na po ba kayo? Naihanda ko na po ang pagkain nyo. Ani Sunshine upang ibahin ang usapan. Kaya kong kumain ng mag-isa. Matigas na sabi nito. Walang nagawa ang dalaga kundi ang panoorin itong kumain at palihim na nilalapit ang pagkain sa tuwing may kailangan ito. Ngumiti siya. Kahit papaano, may maitutulong pa rin pala siya sa binata. Palihim din niyang nilalapit ang isang basong gatas dito. Huwag mo nang gawin yan. Napagtanto nitong tinutulungan niya ito nang mahawakan ng mga daliri nito ang kanyang mga daliri na nakahawak sa baso. Nanatili na lang siyang tahimik hanggang sa matapos itong kumain at niligpit niya ang pinagkainan nito. Pagkalabas ni Sunshine sa kwarto ni Carson, malalim siyang napabuntong hininga. Tiisin mo na lang, ginagawa lang niya ang kanyang makakaya para makayanan ng sitwasyon. Mabuti pa rin siyang tao. Hindi naging madali para kay Sunshine ang alagaan si Carson. Minsan, nagiging mapaglaro ito at minsan naman, sinusumpong ng anxiety. Tulad ngayon. Ang iyong buhay to. Napatalan si Sunshine sa gulat dahil sa pagmumura ng binata. Kasabay ng pagbasag ng ilang vase sa kwarto nito. Agad naman siyang nagtungo roon. Nadatnan niya sa loob ang amo na inihagis ang lahat ng bagay na naaabot ng mga kamay nito. Patayin niyo na lang ako. Ayoko ng buhay to. Ayoko nang mabuhay. Tiningnan ni Sunshine ang paligid ng kwarto. Parang dinaanan ng bagyo. Sir Carson? Lumapit siya rito at yumakap. Duguan ang mga kamay ng binata dahil sa mga bubog ng mga nabasag na vase. Sinubukan niyang tanggalin ang mga bubog sa mga kamay nito. Buksan mo ang mga kamay mo. Makinig ka sa akin, please. Hindi nagsalita si Carson pero tumulo na ang mga luha nito. Pasensya na sir. Nanginginig na rin ang mga tuhod ni Sunshine dahil sa dugong umaagos mula sa mga kamay ng binata. Marahang tinapik-tapik ng dalaga ang pisngi nito pero hindi gumagalaw. Hindi na alam ni Sunshine ang gagawin. Pinilit niyang buksan ang mga kamay ng binata pero mahigpit ang pagkakakapit nito. Carson, please. I'm sorry. I'm sorry. Tinitigan niya ito. Nanlalabo na rin ang kanyang mga mata dahil sa hindi maampat na mga luha. Umiyak siya ng malakas. Malaki ang pagkakamaling nagawa niya. Nagkamali siya ng desisyon noon. Sir Carson! Carson! Magkapanabay na saad ng bagong dating na mayordoma kasama ang mga magulang ng binata. Nanay Nursing, please mag-set ka ng appointment kay Dr. Roque. Ani Ronelio sa matandang kasama. Agad namang dumalo ang asawa nito kay Carson at niyakap ang anak. Carson, makinig ka sa mami mo. Kailangan mong manatili para sa amin, okay? Hindi ko kayang mawala ka, anak. Alam mo yan. Umiiyak na saad ng ginang. Nagpanik silang lahat sa nangyari. Agad nilang dinala ang binata sa kanilang family doctor. Umiiyak pa rin ang mami nito hanggang sa sasakyan. Nilagyan na ng first aid ang kamay ni Carson pero alam ni Sunshine na hindi pa sapat yun. Lalo na sa emosyonal nitong nararamdaman. Anong nangyari, Sunshine? Tanong ng mayordoma sa dalaga. Inayos niya ang kanyang salamin. Tumulo ulit ang mga luha niya nang maalala ang nangyari. Pasensya na po. Sinubukan ko siyang pigilan pero talagang nagwawala siya kanina. Lumapit sa kanya ang daddy ni Carson. Sana hindi ka umalis dahil dito. Ang anak ko ay suicidal. Maraming beses na siyang nagtangkang magpakamatay kaya sinisigurado naming may nagbabantay sa kanya. Natigilan si Sunshine sa narinig. Iha, sana mapasaya mo siya at mapagtanto niyang mas marami pang bagay sa buhay. Dagdag naman ng mami nito. Pangako po, pasasayahin ko siya. Mananatili ako sa tabi niya hanggat gusto niyang manatili ako. Naninindig ang tugon ni Sunshine. Tiningnan niya ang mga mata ng mag-asawa. Kitang-kita niya ang pagmamakaawa ng mga ito. Ngumiti silang dalawa sa kanya. May ilang paalala pa ang family doctor ng mga kuwangko, lalo na kay Sunshine na palaging makakasama ng binata.
Please, Iha, hanggat maaari, ilayo mo siya sa mga bagay na maaaring mag-trigger ng suicidal thoughts niya. Agad namang tumango ang dalaga. Makakaasa po kayo. Pabalik na sila sa mansyon at katabi niya ngayon si Carson sa kotse. Sunshine. Natakot ba kita kanina? Mas sumalumanay na ang tono ng boses nito ngayon. Hinanap ng binata ang kamay ni Sunshine at hinawakan ito ng marahan. Natakot ako para sa'yo. Hindi ako natakot sa'yo. Natakot ako sa pwedeng mangyari sa'yo. Tugon ng dalaga dahilan upang saglit na natahimik ang huli. Huwag mo nang uulitin yon, please. Sabi ko sa'yo, kaya kong maging mga mata mo. Dagdag niya pa. Namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. I'm sorry. Maya-may sambit muli ni Sunshine. Hindi naman ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ba yung nakabangga sa akin? Hindi naman, di ba? Nasa kulungan na siya. Hindi na siya makakatakas mula doon. Tugon pa ng binata. Natakpan ng dalaga ang kanyang bibig. Sunod-sunod na lumabas ang mga luha mula sa mga mata niya. Pasensya na. Pigil hikbi ang ginagawa niya. Pasensya na dahil wala akong magawa tungkol dito. Kung kaya ko lang ibigay ang mga mata ko sa'yo, ginawa ko na. Ano ka ba? Hindi mo pwedeng gawin yon. Kailangan mo pang tulungan ng tatay mo na may sakit, hindi ba? Hinawakan ni Carson ang balikat ng dalaga at marahan itong tinapik-tapik. Napabuntong hininga si Sunshine. Kung pwede lang, gagawin ko. Bakit ba sobrang dedicated ka sa trabaho mo? Hindi mo naman kailangan gawin yan, okay? Okay lang. Okay lang ako kahit ganito. Pasensya na sa nasaksihan mo kanina. Minsan nawawala ako sa sarili ko. Minsan madali ako magalit. Ang ego at pride ko ang kumakain sa akin minsan. Simula ngayon, wala ka nang dapat ipag-alala kasi kahit anumang makita ko sa'yo, walang magbabago. Mananatili ako. Tugon ni Sunshine sa binata. Nakita niya ang isang bahagyang ngiti sa mga labi nito. Sa tingin ko, may malapit na park dito. Punta tayo? Pagkaray suhestyon ni Carson. Nagpaalam muna si Sunny sa isang bodyguard at driver na kasama nila. Inalalayan niya itong makababa. Namamasyal ka ba palagi sa park? Tanong niya habang hawak ang kamay nito. Umiling naman ang binata. Ang buhay ko dati, puro pagiging training ng tatay ko. Ha, ito. Inabutan niya ng ice cream ang binata na binili ng bodyguard nito sa isang convenience store. Ice cream. Thank you. Ngumiti si Sunshine at tinanaw ang mga batang nagtatakbuhan at naghahabulan hindi kalayuan sa kinauupuan nila. Kwento ka naman tungkol sa sarili mo. Bakit mo tinanggap ang offer? Naniniwala akong nakarating sa'yo na walang tumatagal sa akin. Tanong ni Carson sa dalaga. Ha, hindi ako nakapagtapos ng college. Pero nakapag-aral ako kahit first year college lang. Nagkasakit kasi si tatay. Halata namang interesado ang binata na makinig sa kinikwento niya. Ngayon, si nanay ang nag-aalaga kay tatay habang wala ako. Nagpapadala na lang ako ng pera sa kanila. Pangalawang beses ko nang nakikipagsapalaran dito sa Maynila. Bakit ka nag-resign sa unang mong trabaho? Dagdag na tanong ni Carson. Hindi kasi ganon kalakihan ng sahod. Naging praktikal lang ako kasi kailangan ng pampagamot ni tatay. Tugon na lang niya. Tumango naman si Carson habang patuloy sa pagkain ng ice cream. Maitanong ko lang, galit ka ba sa nakabangga sa'yo? Galit na galit ka ba? Tanong niya sa binata. Hindi ako galit nung una. Hindi naman talaga ako galit dahil kasalanan ko naman talaga. Siguro hindi nakita ng driver na tatawid ako bigla-bigla. Hindi ko rin alam ang gagawin ko that time. Ang galit ko lang ay ang katotohanan pwede sana siyang tumulog that time pero hindi niya ginawa. Iniwan niya lang ako doon. Malalim na sagot nito na ikinatahimik ng dalaga. Uy, tahimik ka na naman. Huwag kang malungkot tungkol doon. Hindi mo dapat ako kaawaan. Tila nagpapatawang saad ni Carson. Tumingin ulit si Sunshine sa binata. Kaya nga dapat gawin mo ang mga bagay na gusto mo. Ipagpatuloy mo yung mga plano mo kasi nandito naman ako para gabayan ka. Sana maramdaman mong totoo ang nararamdaman ko, okay? Gusto ko lang mag-ikot-ikot dito. Sige, ganito na lang. Sabay tayong maglalakad at hahakbang tapos sasabihin ko sa'yo ang mga nakikita ko. Suhestyon naman ng dalaga. Tumango naman ang huli bilang pagsang-ayon. Nakakainis. Bakit ba kasi hindi kita makita ngayon? Ang sarap mong maging kaibigan.
Hinawakan ni Carson si Sunshine sa magkabilang braso. Hanggang dibdib lang pala kita. Bahagya itong tumungo at pinagdikit ang noo nila. Anong ginagawa mo? Pinagtitinginan na kasi sila ng mga dumadaan sa gilid. Ang gwapo nung guy. Kaso bakit ang tsaka ng ate girl? Komento ng dalawang dalagang dumaan sa gilid nila. Sinusubukan kong isipin ang mukha mo. Pumikit si Carson. Kahit ang dilim ng mundo ko ngayon, basta sa pag-iisip ko kung anong itsura mo, parang nakakakita ako ng anghel ng totohanan. Ay nako, binola mo pa ako. Tara na nga. Lumayo na siya sa binata pero hinawakan pa rin ito ang braso niya. Just take my hand and don't let go, alright? Napatango na lang si Sunshine sa sinabi nito. Starbucks ang madalas kong tambayan nung college ako. Sabi ni Carson habang naglalakad papunta sa Starbucks. Nakaramdam ng gutom ang binata kaya nagtungo sila roon. Malapit na tayo sa tapat ng Starbucks, sabi pa ni Sunshine. Biglang huminto si Carson kaya nauntog ang ulo ng dalaga sa likuran nito. Bigla itong humarap sa kanya kaya bahagya siyang napaatras. Bakit? Ang kamay mo. Agad niya namang iniabot kay Carson ang kamay niya. Tara na. Sunshine, yan lang talagang pangalan mo? Ilang taon ka na ba? Opo. Sunshine lang talaga. Sunshine Trinidad. 23 na po ako, Sir Carson. Tugon ng dalaga. Mas matanda ako sa'yo ng halos 2 taon. 25 na ako next month. Bahagya itong tumawa, kaya natawa na lang din si Sunshine sa tawa nito. Ilang sandali pa ay papasok na sana sila sa loob ng Starbucks nang biglang nagkaroon ng kaguluhan sa hindi kalayuan mula sa kanila ngayon. May bomba raw! May bomba! May bomba! Sir Carson! Nagulat si Sunshine nang biglang may tumulak sa kanya dahilan para mapabitiw siya sa kamay ng binata. Nakita niya ang pagngiwi ng mukha nito. Paniguradong nasaktan ang kamay na nakabandage pa naman. Sunny, bumalik ka sa akin! Sigaw ni Carson. Tumango naman si Sunshine at pilit na bumalik papalapit sa binata. Gayunpaman, nagkahiwalay pa rin silang dalawa sa dagat ng mga nagtatakbuhang mga tao. Wala na ata akong magagawang tama. Bulong ni Sunshine. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Sabi ko na nga ba, umiiyak ka na naman. Saan ng pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. Mabilis na humarap ang dalaga at agad na yumakap kay Carson. Dahil doon, wala sa sariling nabitiwan ng binata ang tungkod na hawak nito. Saan ka ba kasi nanggaling? Sabi ko sa'yo hawakan mo ko eh. Maingat na hinawakan ni Carson ang mukha ng dalaga at pinunasan ang mga luha nito. I'm sorry, Sunshine. Hindi ko naman gusto na umiyak ka. Tumahan ka na. Hindi naman kita iniwan eh. Hinintay naman kita kaso dumating na yung bodyguard at driver ko. Sabi ko naman sa'yo, ako magiging mga mata mo. Sagot ni Sunshine. Ang kanyang boses ay naglalaman pa rin ng paghikbi. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Carson. Ikaw ang magiging mga mata ko. Pangako. Marahan itong saad habang pinapatahan ng dalaga. You really made me worried kanina. Saad ni Sunshine. Hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang nangyari kanina. I'm sorry. I'm sorry too. Ayan ka na naman. Nagsasorry kahit walang kasalanan. Sa dami ng kasalanan ni Sunshine sa binata, kulang pa ang sorry para mapatawad siya nito. Saan mo gustong pumunta tayo ngayon? Nakangiting tanong ni Carson kay Sunshine. Ha? Nagtatakang tanong ng dalaga. Labas ulit tayo. Pag-uulit ni Carson. Ay nako sir, hindi na po pwedeng maulit ngayon. Delikado po. Pagdadahilan ni Sunshine na ikinasimangot nito. Tsaka maglilinis pa po ako nitong kwarto. Papalitan ko ang bedsheets ng kama mo. Sige na. Please. Hindi na po pwede. Pinagbawal na po kasi yun ng mami at daddy mo. Hindi binitawan ni Carson ang pagkakahawak sa kamay ng dalaga at bahagya niya pa itong minasahe. Natawan na lang si Sunshine nang mas lalo pa itong sumimangot. Hindi naman nila malalaman. Maglilinis na po ako, Sir Carson. Pagbabaliwala ni Sunshine sa sinabi ng binata. Tahimik lamang siyang nagwawali sa buong kwarto samantalang si Carson nakabusangot ang mukha. Earphones ko! Seryosong sabi nito. Agad namang inabot ng dalaga ang earphones pati na rin ang iPad. May gusto ka bang pakinggan na kanta? Bakit ka nagtatanong? Namimiloso pong sagot ng binata. Hindi alam ng dalaga kung matatawa ba siya sa inaasta ni Carson ngayon. May pagkaisip bata pa rin talagang isang to.
Nang matapos ang dalaga sa lahat ng gawain sa loob ng kwarto ni Carson, muli niyang pinagmasdan ng binata. Kahit hindi nakakakita si Carson, sinasabi ng mga mata nito ang lungkot na nararamdaman. Kaya nagplano silang tumakas. Matagal ko nang natuklasan ng isang lihim na daanan palabas ng mansyon na to, sabi ni Sunshine. Seryoso talaga siyang nagpaplano. Saan mo ba gustong pumunta? Paano tayo makakarating doon? Hindi ako marunong mag-commute. Dagdag pa ng dalaga. Ngunit agad ding natigilan nang mapagtanto ang nasabi. Ha? Bakit hindi ka marunong mag-commute? Natatakang tanong ni Carson. Hindi kasi ganun kauso ang mga sasakyan sa probinsya. Tumatawid pa kami ng ilog para makarating sa karating bayan. Pagdadahilan ni Sunshine. Kinuha niyang impormasyon mula sa isang dokumentaryo na pinapanood niya para sa proyekto ng kanyang ama. Ganun ba? Marami ka sigurong pinagdaanan na hirap. Komento naman ng binata. Natahimik si Sunshine. Ang buhay niya noon ay hindi puro hirap. Nakukuha niyang mga bagay na gusto niya kahit hindi siya nagsisikap. Bilang anak mayaman at unika iha ng kanilang pamilya, lumaki siyang spoiled brat. Di nagtagal, nakalabas sina Carson at Sunny sa mansyon nang hindi nahuhuli ng mga security guard. Masaya ang binata. Napangiti na lang din si Sunshine. May improvement na siya. Alam ni Sunshine na hindi niya maibabalik ang binata sa dating ito, pero makita itong ngumiti ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Nakarating sila sa Caloocan. Hindi alam ni Sunshine na may resort pala doon na pagmamay-ari ng mga kuwangko. Magandang hapon, Mr. Kuwangko. Bati ng mga nadaanan nilang mga empleyado. Naglalakad si Carson ng may kapangyarihan at may napaka-impluwensyang aura. May ilang babae na napatingin sa binata. Si Carson ba yon? Ibig mo bang sabihin ang bulag na si Carson? Komento pa ng isang babae at nagtawanan ang buong grupo. Nakita ni Sunshine ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Carson kaya agad siyang lumapit sa binata. Tumingkayat siya't ikinabit sa tenga ni Carson ang earphones na gamit niya kanina. Tiningnan niyang binata sa mga mata nito. Tumitig siya rito kahit hindi siya nakikita. Sino yon? Ang pangit na babae. Nagayuma si bulag kasi di makakita. Kinuha ni Sunshine ang kamay ni Carson at hinila palayo sa mga mapangmatang mga tao. Nanatiling nakatayo si Carson doon. Kinakabahan si Sunshine kapag ganoon ang binata. Hindi niya kasi alam kung anong tumatakbo sa isipan nito. Wala siyang ideya at natatakot siyang mag-isip ng kahit na ano dahil baka maging totoo iyon. Natigilan si Sunshine nang may luhang kumawala sa mga mata ni Carson. Bulag ako pero hindi ibig sabihin nun ay hindi ko na sila maririnig. Humigpit ang hawak ni Sunshine sa kamay nito. Isang senyales na okay lang, na naroon lang siya. Inalalayan niya si Carson na makaupo sa buhangin. Namilog ang mga mata ni Sunshine nang kusang sinandal ng binata ang ulo nito sa balikat niya. Halos makalimutan ng dalaga kung papaano huminga. Malapit nang lumubog ang araw. Maaaring naging romantiko tingnan ang tagpong yon. Pero ang makita si Carson na nasasaktan ay parang yun na ang pinakamalungkot na paglubog ng araw na kanyang mapapanood. Siguro hinayaan ako ng Diyos na mabulag para makita ko ang mga taong mananatiling tapat sa akin. At iilan lang ang nagpapatunay. Sambit ni Carson bago huminga ng malalim. At nakakalungkot na dating kaibigan ko pang mga yon. Dugtong pa ng binata. Natahimik si Sunshine. Kinuha ni Carson ng isang earphone at sinenyasan ng dalaga na isuot ito. Napagtanto ni Sunshine na tahimik na humihikbi si Carson sa balikat niya. Sino bang nagsabing ang babae lang ang pwedeng umiyak? Pwede kang umiyak kasama ako. Ako lang ang makakakita. Pangako yan. Bakit pakiramdam ko? Kilalang kilala mo talaga ako kaysa sa ibang tao. Bulong ni Carson. Sa wakas, matiwasay silang nakabalik sa mansyon at nakarating sa kwarto ni Carson nang hindi napapansin ng kahit na sino. Agad na napaupo si Sunshine. Napahawak siya sa dibdib at napatakbo sa may refrigerator. Tuloy-tuloy niyang inubos ang laman ng isang bottled water ni Carson. Maliligo lang ako, saad ng binata. Sige po sir. Agad niyang hinanda ang susuotin ni Carson para malibang ang sarili sa ibang bagay. Malakas pa rin kasi ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi naman siguro siya nahuhulog sa binata. Siguro, excited lang siya dahil lagi siyang kasama nito at lagi niya itong nakikita. Kung ano-anong bagay ang pinipilit niyang isipin, mailayo lang ang pag-iisip na baka nahuhulog na siya na hindi naman dapat.
Sir Carson, medyo lumapit si Sunshine sa bathroom nito. Kanina niya pa napapansin na tapos na itong maligo pero halos kalahating oras na hindi pa rin ito lumalabas. Nakahinga ng maluwag si Sunny nang marinig niya ang tugon nito. Nakahanda na po ang damit niyo rito. Hindi pa po ba kayo tapos? Ang totoo... Ano po yun, sir? May problema po ba? Pwede mo bang kunin ang isang bagong tuwalya? Nakalimutan kong kumuha. Nasa closet ko. Okay po. Saglit lang po, sir. Tugon ng dalaga. Nagmamadali siyang pumunta sa walk-in closet ng binata. Kumuha siya ng bagong tuwalya at saka bumalik sa may tapat ng pinto. Sir Carson, ito na po. Bubuksan ko po ang pinto. Pakiabot na lang po. Nagtama ang kamay nilang dalawa. Eto pong towel mo. Salamat. Ramdam ni Sunshine ang ngising nakapaskil sa mukha ng binata. Nakatawal na ako. Pwede mo na ako makita. Napakagat sa ibabang labi si Sunshine nang tanggalin niya ang pagkakatakip ng kamay sa kanyang mga mata. Habol hininga ang dalaga. Hindi yun ang unang beses na nakakita siya ng topless na lalaki pero ang makitang hubad si Carson sa malapitan. Napailing si Sunshine sa naisip at napatalikod na lang. Lalabas na ako. Okay po. Napahawak si Sunshine sa may sink. Nanlalambot ang mga tuhod niya sa hindi malamang dahilan. Basang-basa ang buhok ni Carson, kaya bahagyang natatabunan nito ang mga mata ng binata. Pansin ni Sunshine na sobrang kabisado ni Carson ang sariling bathroom. Nasaan ka? Sa kanan mo, young master. Sagot ng dalaga. Nagulat siya nang pumihit ito pa kanan, papunta sa kanya. Tumahimik ka ata. Are you okay? Tanong ni Carson. Okay lang po. Sige po. Susunod po ako sa inyo. Sunny! Kumaway sa kanya si Charity sa hindi kalayuan. Walang suot na disguise si Sunshine ngayon. Tumakas lang siya mula sa mansyon para makipagkita sa kaibigan. Good news! We found a possible donor. Imporma nito sa kanya. Napayakap si Sunshine kay Charity. Hindi siya makapaniwala. Parang kailan lang ay kinakaharap niya ang isang mahirap na sitwasyon dahil sa kapabayaan niya noon. Ngunit kaunti na lang, pwede na ulit makakita si Carson. She died last night at nakapirma naman siya ng consent bago siya mamatay. Sabi ni Daddy, matagal na rin niya kasing patient yon and yon, palaging hiling niya kay Dad na sana may matulungan siya. Wala namang naging problema sa pamilya niya kasi yun na rin naman yung hiling ng babae matagal na. Salaysay ni Charity sa kanya. Nakikinig lamang si Sunshine sa kaibigan. Hindi niya alam kung saan maikukumpara ang sayang nararamdaman niya ngayon. Thank God, pabulong niyang sabi. Kaya ikaw, huwag ka nang makonsensya ng sobra-sobra. We all know na hindi mo yun sinasadya. Yumakap ito sa kanya at hindi niya na napigilan pang umiyak. Sunshine, darating talaga tayo sa punto na magkakamali tayo ng desisyon sa buhay. What matters is we still stand and correct our wrong decisions in life. Marahan siya nitong inalo. Malaki ang pasasalamat ni Sunshine sa kaibigan niyang si Charity. Kung wala ito, matagal na sana siyang nilukob ng konsensya sa kasalanang nagawa noon. Birthday mo na next month. Sigurado akong isi-celebrate mo yun kasi nakakakita ka na. Sabi ni Sunshine kay Carson. Kasalukuyan silang nasa parke upang ipasyal ulit ito. Ayokong umasa, Sunshine, pero gustong-gusto ko na talagang makakita. Gustong-gusto ko rin na makakita ka na. Marahang pinisil ng dalaga ang kamay nito. At dahil dyan, may advance a month birthday gift ako sa'yo. Kinuha niyang isang paper bag. Kunin mo yung nasa loob pagkatapos hulaan mo kung ano yan. Is it a birthday prank? Birthday ni Carson pero mababakas ang tuwa sa boses nito. Sir, seryoso yan, hindi yan prank. Okay, chill. Eto na, kukunin ko na't huhulaan. Mahal na Reyna. Nang aasar na sabi ni Carson. Camera ba to? Talagang pinahulaan mo pang madaling hulaan ah. Marami akong ganito. Pero sa akin galing yan. Marami akong ganito pero ang isang to, very special. Ngumiti si Carson sa kanya dahilan upang maramdaman ng dalagang abnormal na pagtibok ng kanyang puso. Bumabalik na naman yung mga kakaibang nararamdaman niya tuwing ganoon sila kalapit sa isa't isa. Thank you so much, Sunny. Simula ngayon, kukunan ko ng mga litrato ang magiging ganap sa buhay mo bago ka makakitang muli. Para may babalik-balikan ka ulit. Kinuha niyang kamera mula sa binata at saka tinutok mula rito.
Sir Carson, smile! Say cheese! No! Ngumuso ang binata at sumimangot. Parang bata. I'll say, Sunny. Ha? Just take one again. Okay. Say Sunny. Napakunot ang noo ng dalaga. At sa simpleng bagay na yon, napangiti siya. Dapat may picture din tayong dalawa. Maktol ni Carson habang naglalakad sila. Hindi talaga ako kasali. Ako nga ang kumukuha ng mga litrato mo. Paano ko maalala na ikaw ang kasama ko riyan kung wala ka? Muling kinuna ni Sunshine ng litrato ang binata at tumakbo palayo rito. Sunshine! Sigaw ni Carson sa pangalan ng dalaga. Bakit? Sunshine! Ulit pa nito. Bakit nga? Aniya, kaunting hakbang na lang ay sobrang lapit na nito sa kanya. Alam ata ni Carson na kinukuhanan niya ito ng litrato kaya naman ngumiti ang binata para sa huling shot. Sunshine! Ulit na naman ito. Sir Carson, ano nga po yon? Ang kulit. Sa wakas ay nakalapit na ang binata kay Sunshine. Sobrang lapit, kaya naramdaman niya na naman ang kakaibang pagtibok ng kanyang puso. Sunshine! Kinunan ulit ng dalaga ng close-up picture si Carson. Sunshine! Sunshine! Paulit-ulit na tawag ng binata sa kanyang pangalan. Ang kulit, isa pang tawag sa akin. Mahal na yata kita. Anito na nagpatigil sa kanya. Dumating na nga ang araw ng eye transplant ni Carson. Sa buong duration na yon, hindi umalis si Sunshine sa tabi ng binata. At ngayong araw ay tatanggalin na ang benda na nakapiring sa mga mata nito. Any moment ay makakakita ng muli si Carson. Ano ginagawa mo rito? Hinihingal na tanong ng isang lalaking doktor. What are you doing here with that look, Sunshine? Mariing tanong ni Sandro sa kanya, ang nakatatanda niyang kapatid. Tell me, I'm not thinking the right thing. Umiling si Sunshine. Tama ka. Nandito ako dahil sa nangyari nung nakaraang taon. Lakas loob niyang pag-amin dito. Pinaparusahan mo bang sarili mo? Di makapaniwalang saad ng lalaki. Hindi mo kailangang aminin, Sunshine. Tanggapin mo. Matagal na yung nangyari. Dugtong pa nito sa pananahimik ng dalaga. It's not your fault, Sunshine. You have no idea na tatawid siya. Pero iniwan ko siya. Iniwan ko siya na hindi dapat. Dapat tinulungan ko siya but I was so afraid. Natatakot ako. Takot akong makulong. Putol ng dalaga sa kanyang kapatid. At sa tingin mo, sa pag-amin mo ngayon, hindi ka makukulong? Nag-aalalang sabi nito. Huminga ng malalim si Sunshine. Just stay out of this, kuya. This is my choice. You have nothing to do with this. Mag-isip ko ng maayos. Maraming mawawala sa'yo kung pipiliin mo maging tama. Saglit na natahimik ang dalaga sa sinabi nito. Kuya, hindi ito tungkol sa pagpaparusa sa sarili ko. For me, it's about being matured enough to correct my past mistakes. Mariing sagot niya. You know, it's too late. Bulag na siya, Sunshine. Hindi niya naman alam na ikaw ang nakabangga sa kanya. Bakit lumapit ka pa sa kanya? Anong gusto mong gawin ko, kuya? Magstay na lang sa bahay at walang gawin? Na ipagpatuloy ang buhay ko na alam kong muntik na ako makapatay? Alam mo, dapat matagal ko na itong ginawa eh. Anong ibig sabihin ng lahat ng to? Sabat ng isang boses mula sa kanilang likuran. Natuod si Sunshine sa kinatatayuan. Halos pabingi ang dalaga sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Paglingon niya, nakatayo mula roon ang mag-anak. Si Carson na nasa gitna ng mag-asawa. Hindi na inintindi ng dalaga ang nag-aaksang tingin ng mag-asawa dahil sa oras na yon, isang tao lang ang inaalala niya. Totoo ba? Sagot ni Carson sa kalmado nitong boses. Pero imbes na maging panatag ay mas lalo lamang nakaramdam ng takot si Sunshine. Carson? Mabilis na lumapit ang dalaga at pilit na inabot ang pisngi nito. Tsaka siya napahagulgol ng iyak nang tabigin ni Carson ang kamay niya. Nagtiimbagang ang binata. Kitang-kita sa mukha nito ang labis na sakit at pagkabigo. Tinatanong kita. Sumagot ka, Sunshine. Huwag mo na akong gawing tanga kasi wala akong nakikita. Totoo ba? Napaigtad si Sunshine sa lakas ng boses ni Carson.
Carson! Ano? Bakit hindi ka makasagot? Hinuli niya ang kamay ni Carson pero muntik lamang siyang itulak nito. Ano? Totoo ba lahat ang narinig ko? Hindi naman, di ba? Kasi alam mo, Sunny, kung ano mang isasagot mo ngayon, yun ang paniniwalaan ko. Carson, tama na please. Sinubukan itong pakalmahin ng sariling ina. Totoo ang lahat ng narinig mo. My name is Sunshine Atayde. Mapait siyang napangiti habang pinapalis ang sariling mga luha. Hindi ko naman sinasadya na masagasaan ka ng kotse ko. Saad niya, tsaka muling napahagulgol. I'm sorry for running away. I'm sorry. Kaya ako pumasok bilang personal maid mo ay dahil ako ang dahilan ng pagkabulag mo. Kaya nag-offer ako sa'yo na ako ang magiging mga mata mo. Yun lang alam kong paraan para makabawi sa pagkakamali ko. Muling hinuli ni Sunshine ang kamay ng binata at ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Wala akong masamang intensyon sa'yo. Ang gusto ko lang naman ay makita mong worst mo para magpatuloy sa buhay. Kasi gaya ko, alam kong ubus na ubus ka na. And seeing you happy beside me, pakiramdam ko unti-unti ko nang nagagampanan ng matagal ko nang dapat ginawa. Ang itamang pagkakamali ko sa'yo. I know kulang pa to. Kulang pa ako. I know because you wouldn't be here if you choose happiness again. Kasi I've seen you in worst situations at alam kong pagod ka na talaga sa pagsubok ng paulit-ulit. Pumikit siya ng mariin at hinalik-halikan ang mga kamay ng binata. Sobrang sakit, Sunshine. Ayokong maniwala pero itong lahat ng sinasabi mo sa akin, sana hindi ka nalang lumapit sa akin. Parang binasag ang puso ng dalaga sa naging sagot ni Carson. Ang sakit-sakit sa dibdib. Tinuro nito ang tapat ng kanyang puso. Ang sakit-sakit kasi ikaw yan ang mahal ko. Hindi na nagsalita si Sunshine at hinayaan na lamang ang mga luhang magsabi ng nararamdaman niya ngayon. Good thing, you're still blurry to me. I don't want to remember your face. It's a mistake. Malamig na saad pa ni Carson. Tinakpan ni Sunshine ang sariling bibig habang patuloy na humihikbi. Masakit para sa kanya na marinig yon mula sa binata. Hinayaan na lamang niyang makapaglakad palayo si Carson habang inaalalayan ng mga magulang nito. Carson, mahal din kita. Bulong niya sa kawalan. Sabi nga nila, the truth will set you free. Pero hindi ibig sabihin nun na kapag sinabi mo ang totoo ay hindi ka na makakasakit ng ibang tao. Kaya minsan, kailangan nating pumili kung sasabihin ba natin ang totoo o isasalba ang masasaktang damdamin ng ibang tao. Hindi lahat ng kwento na nagsimula sa mali ay may magandang katapusan. At yun ang masakit na katotohanan. Sa kwento ni na Sunshine at Carson, nagtagpo sila dahil sa kasalanang pilit na tinatakasan, nasaktan at natutong magmahal. Hindi man sila nagkatuluyan, ngunit pareho naman silang may natutunan. Si Carson, natutong labanan ang pagsubok na inilaan ng tadhana sa kanya. At si Sunshine, natutong akuin ang kanyang mga kasalanan. Minahal nila ang isa't isa, pero masyadong masakit kung ipagpapatuloy nila ang pagmamahal na yon dahil babalik-balikan nila ang mga masasakit na alaala na nangyari sa kanila noon. Matapos ng lahat ng nangyari, mas pinili ni Sunshine ang manirahan sa ibang bansa. Nagtrabaho siya bilang isang doktor at ipinangako sa sarili na tutulong sa mga nangangailangan. Gusto niyang magsalba ng maraming buhay dahil yon ang magpapasaya sa kanya. Si Carson naman, ipinagpatuloy ang negosyo ng kanyang pamilya. Matapos makarecover mula sa operasyon sa mga mata, pinili niyang mag-move on. Naaalala niya pa rin si Sunshine, ang mga masasayang alaala noong bulag pa siya. Pero kalakip noon ang masakit na katotohanan na ito rin ang dahilan ng kanyang pagkabulag noon. Nagsinungaling si Sunshine para mabawasan ang guilt na nararamdaman nito sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya bilang personal maid. Sa kabila ng mga nangyari, hiling niya na sana mahanap nila ang tunay na pagmamahal pagdating ng tamang panahon. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.